inilihis nga daw, inililihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok mo. Ano? Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Rimulya, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi pa maliwanag yun. Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yun. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng mali ang pangalan ni Senator Bongo, Senator? Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. Kaya kahit na sigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ho napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin dokumentado Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Oo. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi di ba, siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magdugtong bitukan nila So kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon, hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Hey, what's up? Welcome back to sa ating channel, It's Malts TV. Alright, so tayo nagbabalik muli mga babayan at eto na nga, grabe itong mga nangyayari ngayon mga babayan, no? Nanginginig na ba sa takot itong mga Duterte allies mga babayan? Dahil eto nga, nasampahan na rin po ng kaso, eto po nga si Chavit Singson, plunder case mga babayan, ang isinampa po sa kanya, no? Dito po sa Ombudsman. Nako, delikado to mga kababayan. At ito naman ngayon, no, katapusan na po ba ni Senator Bongo? Nako, ito rin mga kababayan, no, ay sasampahan din po ng kasong plunder ni dating Senator Trillanes mga kababayan. Okay, so yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, at comment dyan sa comment section. At pa-click na rin po ang notification bell para ma-update kayo sa mga latest video uploads natin. Alright?
At syempre, shoutouts tayo sa mga followers natin dyan. Maraming salamat sa inyong suporta, sa mga palagi po nandiyan dyan, no? Shoutouts po sa inyo. Okay, so ito, mga kababayan, panoorin natin itong Bago video po na ito to at ay may mga pag-usapan natin, no? Itong balita na to, na kung saan pati ito po nga si Senator Bongo, no? Ay masasampahan na rin po, no? Ng kasong plunder, mga kababayan. Grabe yung mga kinakaharap ng mga Duterte allies ngayon. Pero syempre, sigurado ang sinisigaw ng mga DDS. Si Pangulong Bongbong Marcos na naman ang nasa likod niyan. Hindi ko makita yung logic na itong mga DDS na ito, mga kababayan, no? Kahapon naglabas din ng salin si Senator Hontiveros, no? Sabi nila noon, ilabas ang salin ni Hontiveros. Nilabas ni Hontiveros yung salin. Malamang ang sasabihin ng mga DDS, di kami naniniwala dyan, fake yan. Talongis talaga eh. So eto mga babayan, panoorin na natin itong balita na to. Let's go. Babanggit po kayo na bukas ay magkakain po kayo ng kaso laban kay Senator Christopher Go. Kaugnay dun sa sinasabi po ninyo na may kaugnayan po niya sa mga flood control projects, Senator? Itong ipapay ko sa Tuesday. Tuesday, ngayon nga mga babayan. 900 million yung joint venture pa lang ng CLTG. Tsaka na. Grabe, 900 million mga kababayan. Grabe. Nila Diskaya. So maliwanag ito. Black and white ito. May pirma ito ng patay niyan, nila Diskaya. Maliwanag yan. Delikado si Senator Bongo dito. No, may pirma daw ng tatay tsaka ng mga Diskaya, mga kababayan. Alam niyo itong si Senator Trillanes, hindi kumikilos to na walang dokumento. No? Hindi siya gumagalaw na walang papeles. Okay, so tuloy natin. Hindi ito parang kabuti lang na sumulpot itong negosyo nila. Pag titignan mo, bago naging presidente si Digong, walang kontrata ni isa sa national government yung CLTG. Tako. Pero nung naging presidente na, ito na, sandamakmak na yung nakuha nilang kontrata. Ngayon, sasabihin niya na hindi nila influensya. Sige, tingnan natin kung may maluloko kayo na Pilipino sa ganyan. Pero siguro, yung mga supporter nila, pero kung ikaw ay mulat at hindi patanga-tanga, naliwanag sa yung connection niya. Pero bago ko nito, Senator, no, may nababanggit si Senator Go na wala siyang kaugnayan sa anumang mga flood control project sa ating bansa. Ito ho'y plunder case, nababanggit po ninyo, yung hakain po ninyong kaso, may mga hard copy subang kalaki po nito, Senator? Yes, well, yun na yun. Ang bibigyan namin ng recapitulation lahat, number of projects, kung magkano, at ito, hard copy ito. Maliwanag ito. At clearly defined sa plunder law. So, hindi niya pwedeng ilulusot yan na wala siyang kinalaman dyan kasi pagka first degree na pamilya, pasok. Saka, yun na nga, gaya ng sinabi. Imposible rin mga babayan, no? Napapaisip din ako kasi ang sabi ni Senator Bongo, ito opinion ko lang din, no? Na wala rin siyang kinalaman. Mga babayan, imposibleng hindi niya nakikita yung movement ng kumpanya na yon. Kasi tatay niya rin yan Diba? So at least kinakamusta niya yan. At syempre, yung tatay niya, nakakapagkwento rin yan. Diba mga babayan? Imposible na hindi alam ni Senator Bongo. Diba? O let's say, sabihin natin na hindi alam ni Senator Bongo, mga kababayan. So ano yung ginamit ng tatay niya? Yung pangalan ni Senator Bongo, no, para maakuha ng mga ganyang proyekto sa gobyerno. Diba? Doesn't make sense, mga kababayan. Kung walang problema dyan, kung hindi bawal yan, hindi pwede na ibigay ni Secretary Vince Dizon sa kapatid niya o tatay niya yung lahat ng project ng DPWH. Sasabihin lang yan, wala siyang kinalaman. Di ba malaking kalokohan yan? Yun po. Just to follow up po sa naging speech
ni Senator Go last Friday. Sinabi po niya wala po siyang kinalaman sa mga flood control projects. Wala din daw siyang kinalaman yung kumpanya po ng kanilang pamilya na CLTG sa mga kontratang pinasok ng mag-asawang Diskaya. Taliwas ito sa sinabi po ng Ombudsman. Pero sabi nyo, may hard copies po kayo. Can you elaborate or i-detalye po yung hinggil po dito? Yung statement po niya na wala siyang kinalaman sa negosyo ng tatay at kapatid niya ay malaking kasinungalingan at malaking kalokohan. Kasi ganito po yan. Nung 7 billion po na projects ang nakuha na total nung tatay at kapatid ni Bongo, nung mayor pa si Duterte, na aid na si Bongo at that time, tapos nung presidente si Duterte, na special assistant to the president naman siya. Ngayon, lahat ng mga kontratang nakuha nung tatay at kapatid ni Bongo ay doon sa Davao area na kung saan sila mismo ang sumasakop. Okay. Kaya, ano yan, malaking kasinungalingan niya, niloloko niya yung taong bayan. Pero, ganito, ang definition po ng plunder law, kapag ikaw o ang pamilya mo within the first degree of consanguinity, minong tatay, kapatid, anak, asawa, ang nagbenepisyo illegally sa mga proyekto na ikaw ay nakakasakop ng pag-approve o may sakop ng iyong ahensya, iyan ay plunder kapag lumagpas ng 50 million pesos. Pasok na pasok yung definition na yun. Eh, ganito yan, gustong sa paglabasin ni Bongo, na pag sinabi mo lang na wala kang kinalaman doon, eh, okay na. Eh di kung ganyan, eh di kahit presidente ka, mayor, governor, secretary ng DPWH, eh pwede mong i-award sa kapatid mo at sa tatay mo yung kontrata. Sasabihin mo, wala naman akong kinalaman yan. Exactly, di ba? Tama naman, may punto dito Senator Trillanes. Sabi nga natin, no, imposibleng hindi alam ni Senator Bongo. Kasi imposibleng hindi nagkakausap yung mga yan. No, at syempre, imposible rin naman na hindi rin niya alam, no, kung ano nagiging status nitong CLTG. Di ba, mga kababayan? Malaking katangahan yan, malaking pangloloko yan. Kaya doon na lang niya ipaliwanag sa korte yung mga ganyan. Tingnan natin kung ubra. Alright. Prior po dito, pinuna ni Senator Go yung mga pagbabago sa tema po ng investigasyon na dati nakatutok daw kina dating Congressman Zaldico at dating House Speaker Martin Romualdez. Then ngayon, biglang napunta po sa kanya na parang gusto siyang ikonekta sa issue po ng flood control. Itong kaso na ihahain po ninyo, hindi naman po ba ito matatawag na pangaharas kay Senator Go? Alam niyo po, itong mangyayari na natuturo siya, unang-una ito ay bunga ng statement ni Ombudsman Remulla na ang sinasabi niya na ang nasa likod nito ni Diskaya at ni Bernardo ay si Bongo. So hindi niya sasabihin niya ng walang ebidensya. Ngayon, tayo naman dito sa investigasyon na ito, di ba, bilang observer, eh kung gusto mong malaman yung ugat nito, hindi kailangan malaman mo kung saan ba nagsimula itong si Diskaya. O sabi mismo ni Diskaya, 2016 siya lumago ang negosyo. Tapos lumalabas dito, from 2016 to 2022, eh talagang daang bilyon ang nakuha ng mga negosyo ng mga Diskaya. Ang panahon na yon, sila Duterte, sino ba naman ang sisikat dyan kung hindi may basbas ni Bongo at ni Duterte? Tama. So talagang may basihan yon. Ngayon, ito namang si Bernardo, ito pala siya ay prinomote ni Bongo o nilagay dyan sa DPWH ni Bongo. Dapat itong si Bernardo makasuhan din to, mga kababayan. Kasi siya yung parang naging tulay eh. Diba? Kung titignan ninyo maigi yung senaryo, no? Itong si Bernardo yung parang naging tulay ng mga kontraktor,
no? At saka parang naging fixer siya. So parang ganun yung pagkakaintindi ko, no, doon sa mga nangyari. Siya yung parang naging fixer in between mga politiko at saka ng mga kontraktor, 'di ba? So dapat kasama rin siya dapat sa mga makakasuhan. Kasi galing siya sa Manila, city engineer siya doon. Na-recommenda siya. Si Bongo ang mismo nag-recommend doon. Okay. Kaya makita mo, simula noon, point pa na siya sa DPWH ni Bongo. Alagang meron talagang koneksyon. Yun ang problema niya ngayon. Akala niya hindi masisilip. At ito lang yan. Kung gusto natin ng ugat, hindi pa dapat chronological. Saan nagsimula ito? Paano? Hindi doon natin simulan sa 2016. Kung wala naman siyang tinatago, huwag siyang tabahan. Di ba? Pero maliwanag dito. Nahalap natin. Alam mo, 2018 ko pa ito nilalabas itong issue na ito. Naman sa kanya, sa pamilya niya. Pero, ginaganon lang nila. Brush aside nila dahil kontrolado nila noon. By the way, Senator, no, patuloy tayo nakipag-ugnayan din kay Senator Christopher Bongo. Hopefully may interview din natin siya bilang reaksyon dito po sa mga nababanggit po natin dito. Panghuli na lang ho siguro, nitong nakalipas na buwan, galing ho kayo doon sa International Criminal Court. Would you like to give a reaction doon sa nauna hong pagtanggi ng International Criminal Court sa request for interim release ni dating Pangulong Duterte, Senator? We were expecting that kasi talagang lahat ng may mabibigat na kaso ay hindi talaga binibigyan ng interim release. At alam din natin na drama lang yung mga sinasabi ni Sara na hinimatay si Duterte ng ilang beses. Hindi po nangyari yon. Kaya alam natin na at in-expect natin na hindi ibibigay yung interim release na yan. Kaya ngayon, kung i-delay nila yung pagsimula ng trial, sila din yung mapiperwisyo kasi habang hindi nagsisimula yung trial, nakakulong pa rin si Duterte. Ngayon, kung meron naman silang ebidensya to disprove the allegations ng ICC, di dapat sila yung nagmamadali ngayon. Kasi habang mahaba yung trial, sila yung nakadetain. Okay, so ito pa mga babae, maidagdag na rin natin tong balita na to, no? Napanood niyo po ba yung naging press con? Ito, konektado rin po ito, no, doon sa kasong isasampa ni dating Senator Trillanes, mga babae. Senator Bongo, tsaka yung denial niya? Hindi po natin napanood pero napadala po sa akin yung mga highlights ng press con niya. Yan po, makikita po, ito, piniplayback natin yung bahagi. Isa nga dun sa mga sinabi niya kanina, inilihis nga daw, inililihis yung issue at nakiusap pa siya doon sa mga witness, hindi lang sa mga Diskaya, hindi lang dito sa mag-asawang Diskaya, kundi sa lahat ng witness na magsabi kayo ng totoo. Tumbukin po natin talaga yung mastermind. Papunta na doon sa mastermind May ganon. Baka may dinaanan kaya hindi mo na natumbok yung ano. Ay, ano hong masasabi niyo doon, Senator? Siya nga po yung mastermind Sabi nga ni Ombudsman Remulla, siya yung nasa likod nito ni Yusek Bernardo at nitong mga Diskaya. Kaya yon ang kailangan na mapiga pa ng DOJ. Pero itong ipa-file ko na kaso sa kanya na plunder, ito lapat na lapat ito sa issue. Kasi ngayon lang na pumutok itong issue na to, pero nung panahon ni Duterte, talagang grabe, di hamak na mas malalaki ang mga ninakaw nung panahon na yon. Ito nga, itong ipa-file ko, 7 billion pesos na mga proyekto ang binigay, inaward ni Duterte at ni Bongo dun sa kumpanya ng tatay at kapatid ni Bongo. Hindi pa maliwanag yun. Yun po ang definition po ng plunder. At hindi naman po makukuha nung tatay niya at kapatid niya itong 7 bilyon na proyekto na to kung hindi dahil sa influensya nila ni Duterte. Yun po yun. So hindi na kayo bago na dati na pag dumating ngayon makasama sa ganitong klase ng anomaly ang pangalan ni Senator Bongo, Senator? Opo.
Opo, dati lang kasi kontrolado nila yung social media at yung kumbaga yung buong lipunan nun parang na-hypnotize nila. Kaya kahit namamaos na ako Tsaka yung mga vloggers, mga kababayan, halos karamihan mga Duterte vloggers Kung papansinin ninyo during those times. So talagang makikita ninyo yung impluwensya. 'Di ba? Ang nagkataon lang kasi ngayon na nahati na talaga. Yung mga Duterte vloggers at meron na ring BBM vloggers, mga kababayan. 'Di ba? Masaklap noon, may mga Duterte vloggers na dati solid Duterte, ngayon mga pro-administration vloggers na. 'Yun ang masaklap noon. 'Di ba? So nabawasan din yung kanilang suporta lalo na sa mga vloggers. Sigaw kung gaano kakurakot yung mga ito, hindi ko napapansin. Pero ngayon, na nakita mismo ng mga kababayan natin kung gaano kalala yung sitwasyon, ngayon bukas na sila dito sa aking mga aligasyon. At ito po sa akin dokumentado. Hindi ako nagpe-privilege speech lang o nag-press release na tinuturo kung sino-sino. Ito po mga kontrata ito galing sa DPWH at COA. Oo. Kaya pagkasampa ko nito, dire-diretso po ito. Kasi kaya ako naman naitanong dahil noong mga panahong yon na mga binabanggit nyo rin na Senator Sani, parang naging concentrated kayo kay dating Pangulong Digong di ba? Hindi gaanong na-highlight ang pangalan ni Senator Bongo, Senator Sani. Actually, dalawa sila doon. Kasama sila sa plunder case na yon. Kasi di ba siya yung sidekick ni Digong Maniniwala ba kayo na makukuha nila yung 7 billion na yon? Kung hindi dahil sa influensya nilang magkasama, di ba? Magdugtong bitukan nila So kasama yan. Marami po tayong na halukay na iba't ibang anomalya nung panahon ni Duterte. Kaso, yun na nga, nabalot ng takot kasi, di ba, dahil sa mga patayan, so pati yung iba't ibang institusyon hindi nakakibo. Ngayon, ito na ngayon, lumalabas. So, hindi natin titigilan itong mga ito. Ilang usapin niyang nakapaloob dyan sa isasampan yung plunder, Senator? Ano po ang ibig niyo sabihin? Kasama rin po ba dyan yung frigate? Kasi naalala ko, kasi marami di ba? Iba pa yun. Ano po yung lalaman nitong mga reklamong ihahain ninyo? Ito po, mga kontrata. Mga kalye, yung mga farm to market roads, pati flood control projects na joint venture nila with the Discayas. Kaya kita mo kung paano magsinungaling na hindi nila kakilala. Mismong si Mayor Vico Soto, yung sinasabi na ang amo nito ni Discaya ay si Bongo. Kasi tingnan mo, sumibol yan. Lumago yung kanyang negosyo by her own admission noong 2016. Maniniwala ba kayo na merong sisikat dyan na walang pahintulot ni Duterte at ni Bongo? Ganun lang ho kasimple yan Hindi ito mga ordinaryong mga kontratista lang. Mga favored ito. Ito yung kanilang mga piniling mga kontratista para pagkakitaan nila. Senator Sani, nabanggit nyo na rin lang mga Diskaya. Kahapon, officially, nag-withdraw na sila na hindi na sila makikipagtulungan dito sa investigation. Anong thought mo rito, Senator? Yun na nga po, anong kadahilanan. Kasi nung tinatanong siya tungkol sa mga kontrata niya with yung CLTG, na ito yung kumpanya nung tatay ni Bongo, ayaw nang umamin. Okay. Hindi pwede yan. Diba? So, pinoproteksyonan niya. At CLTG mismo, yan yung pangalan ni Bongo, Christopher Lawrence Tesoro Go. Diba? Tapos sasabihin niya wala daw siyang kinalaman nun. Hindi pa raw siya pinapanganak, meron na nun. Bakit may initial na niya? Pinaglalolo ko naman tayo, huwag naman ganun. ang kiniklaim ng mag-asawang Diskaya, ang naging dahilan ng kanilang pag-atras para sa application nila sa maging state witness, dahil doon sa komento na ng ICI na wala daw ni isa ang parang potential na maging state witness. Wala ba talagang potential itong mag-asawa na maging state witness? Alam niyo, depende nga kasi yan Pag nakita mo yung mga conditions nila
then Secretary Boying Rimulya na kailangan isoli nyo lahat. Tapos nakita nyo yung remorse. Tapos walang proteksyon. Kasi itong sila Diskaya, kaya ang lakas ng loob nito nung una, sinalang sila. Sino? Di ba si Marcoleta yung Blue Ribbon Committee noon? Nalaman natin. Nalaman ng mga kababayan natin through crowdsourcing na yung asawa pala ni Marcoleta ay independent director nung insurance company na ginagamit palagi ng mga Diskaya. Di ba magkakadugtong yung kanila? Galing nila dito. So, kaya ganon. Pero ngayon na iba na. Iba na yung Blue Ribbon Committee, iba na yung election, kasi pinipigana sa dun sa saan ka nagsimula? Paano ka lumaki? Di ba? Hindi ka makakakuha ng ganyan mga bilyong kontrata nang wala kang koneksyon. Sino yung koneksyon mo? Di yun na nga. Lumalabas si Bongo. So somehow, makakaganda pa rin ito dahil since hindi na sila magiging state witness, hindi na sila makapamimili kung sino ang kanilang ilalaglag, kung sino kanilang papangalanan sa kanilang dito sa kanilang, di ba? Yun na nga po. At dito na, makikita natin mismo sa mga kontrata na. Eto, plunder po yan. Ang definition po ng plunder, pagka ang pamilya mo, ikaw o pamilya mo ay nagbenepisyo illegally, through illegal means, ng mahigit 50 million pesos, plunder yon. Ang pamilya, pag sinabing pamilya, first degree of consanguinity or affinity. So, asawa mo, tatay mo, kapatid mo, anak mo, yan yun. Hindi ka pwedeng sabihin mo, wala akong kinalaman dyan, siya yun. Kung pwede yan, hindi na-imagine yun niya kung ganong kalaking kalokohan na yan. Mayor ka, pwede mong i-award sa kapatid mo kasi sabihin mo lang, hindi, wala akong kinalaman dyan. Di naman ako yung kapatid ko . Malaking kalokohan po yun. Oo, pero Sir Sunny, hindi po ba sa tingin niyo mas may chance ngayon na talagang magtuloy-tuloy itong investigasyon? Pero kasi sa kabilang banda, maraming natanggap na po itong si Senador Bongo at 'di ba? Marami pa ring naniniwala sa kanya at yung isa nga sa mga naging dahilan diyan, maaaring naging dahilan diyan dahil marami siyang natulungan dun sa Malasakit Center. Magtutuloy-tuloy kaya ito at saka mapapaniwala natin ang publiko? Ganito po yan. Ano pa man, kahit popular yan, pero kung nagnanakaw ka, lumalabas ito, mas malaki yung ninakaw kaysa doon sa ibinigay. Tapos yung ibinigay, sa magaling yun, di ba pondo ng gobyerno rin yun? Ginamit para i-build up siya.